Tingnan mo, Triple Man, ha? Pero pagdating ng hapon, yung mismong ama ng tahanan, nakakainom ng nakakainom ng gin. Tama yan sa lugar namin. Ganyan talaga eh. Dahil tapos medyo extra yan yung kultura. Yung tapos, kultura. Yan yung bulok na kultura. Ang hanap buhay niya ay mag ng mga rera. Oo nga, marami kang ganyan. At makasabot ako, may kasama kasi napakaganda ng talakayan ngayong araw na ito. Okay. At gusto kong bigyang diin yung sinabi ni kasamang Dan, kasi totoo yun eh. Malaki rin ang nakasalalay talaga sa kakayahan ng tao at saka sa sipag, tiyaga. Makaisip yung... Oo, yung kakayahan. Ganun pa man kasama. Kasi hindi natin kontrolado ang ibang mga bagay dito sa bansa, kagaya ng pulisiya ng gobyerno. Kasi kapag pulisiya na ang pinag-uusapan po diyan, kahit gaano ang sipag mo, kung halimbawa ang mga pagkukunan ng kabuhayan at yaman dito sa bansa, ay hindi ibinibigay sa kababayan mo, kung hindi ibinibigay sa mga dayuhan. Kasama kasi ang napakayaman talaga ng ating bansa. Paulit-ulit nating sasabihin yan. Baka tinutumbok mo ay nagpautang tayo ng $1 kasama yun. Papunta ka isang bilyong dolyar. Pero iba pa yun mga kasama. Kasi talagang, lang, yung mga rough estimate lang, nasa $1 trillion ang reserva natin ang kayamanan. $1 trillion. Kaya nga sinasabi yung pinagkakautangan natin ng World Bank, eto pa sinasabi nila, kaya daw may kahirapan dahil 20% lang ang ating kontrolado na gumagana, nakukultivate, no? Ito ikatumbas ng 13 milyong hectares lang. At 17 milyon na hectares na hindi nagagamit tiwangwang. Sapagkat kung tayo nga ilalabas ng Metro Manila, maraming tiwangwang na lupain dyan na wala namang pananim. Kaya kitang-kita po rito na hindi problema yung overpopulation sapagkat wala namang tao paglabas mo lang ng Metro Manila. Pagpasok mo dyan sa NLEX, nasapat na makabuhay, no? Kung tataniman lang, di ba? Marami pa. Dinaya pa natin mga kasama, dinaya pa ng ating gobyerno, hindi naman natin sinisisi, ito is a World Bank report, na yung per capita, yung gross national product, yung GNP, ang sinasabi ng pag-iibang na ating nakaraang gobyerno ay $1,050 daw ang ating GNP. Ang Pilipinas, ang samantalang ang China ay $780. Ang Indonesia, $600. Ang Vietnam, $370. Ang Laos, $290. Ang Cambodia, $280. Pero sa totoo, ang assumption dito ay mali ang report na to sapagkat itinatago lang ng ilang mayayaman sa atin na kontrolado. Sa katunayan, itong datos na to ay galing sa World Bank na ating sinaliksik. Kaya hindi tamad ang Pilipino, maaaring yan ay likha lang mula sa isang typical na istorya ng buhay ng tao. Yung kasaysayan ni kasamang Dan ay makulay sapagkat tagtagumpay siya sa buhay. Pero kasamang Dan, magaling kaya naging program director dito magaling. Kaya naging isang mahusay na inhinyero, kontraktor, arkitekto, di ba? Ngayon, sa atin naman, yung kababayan naman nating iba na mas marami ang hindi nagtagumpay sapagkat wala silang, siguro, kinain sila ng sistema. Ano ba yung sistema na yan sa isang bahay? Mula doon sa kanyang ama na isang karpintero, ay hindi siya napag-aral dahil kulang pa yung pagkain sa hapagkainan. Yung kanila kung umuupa pa ng bahay, kung may sakit pa, kaya hindi nakapag-aral kahit sa publiko. Kaya ano nangyari yung kinabukasan ng bata nung lumaki? Ay karpintero din. Kaya ngayon sinasabi natin na kung saan karpinterong gumagawa ng bahay pero walang sariling bahay. Yun yung kitang-kita natin dito. Hindi po tamad ang Pilipino. Sapagkat kung ang mga tao ay tamad, sinasabi nila, alas 4 pa lang na madaling araw ay pumupunta na sa bukid para magtanim. Alas 4 pa lang na madaling araw pupunta na sa Divisoria para magtinda. Yung iba nga lang, hindi nabibigyan ng pagkakataon sapagkat walang puhunan, walang aral. Maraming hindi nag-a-apply dahil maraming hindi nakapag-aral. Sapagkat kung makikita mo, mayroong qualification. Pero kung kumandidato ka ng barangay, ng konsihal,
ng bayan, ng mayor, ng gobernador, ng senador, kahit congressman. Walang qualification. You can read, you can write, you can run. Ay bakit sa trabaho ang dami requirements? Oo nga. Yan ang isang malaking kalokohan natin. Na dapat yan malaman ng gobyernong Pinoy na baguhin nyo na po ito. Bigyan ng pagkakataon ng lahat ng Pilipino. Ibigay na po yung libreng pabahay. Libre. Bakit sa mga rebelde, libre? Oo, yung payapa, libre din. Magkasama-sama. Yung kabuhayan, bakit hindi bigyan ng kabuhayan? Atin yan, di ba? Bigay ng Diyos sa atin ang kabuhayan. Tama. At, Kaya nga po, kung sa lawak ng lupain natin, na ayon dito sa datos, ay may 300,000 square kilometers, 116,000 square miles. Isa tayo sa 72 malalaking bansa sa buong Asia, ang Republika ng Pilipinas. Sapagkat tayo binubuo ng 7,107 islands. Napakalawak ng lupain at maraming tiwangwang, kaya nga yung mga guerrilla hindi mahuli, yung mga Abu Sayyaf hindi mahuli, yung mga NPA hindi mahuli dahil sa lawak ng mga kabundukan, nakatiwangwang lang po, pinagtirahan o tinitirahan ng mga rebelde na lumalaban sa gobyerno na isa rin na problema o poverty na ating sinasabing mga dahilan. kasama. Palagay ko, ano yan, medyo tututulan ko yung sinasabing problema. Sintomas ng problema yung mga rebelde. Ano? Kasi, ang nilalabanan din nila, yung tinatalakay natin, mga suliraning panglipunan. Hindi sila, kundi yung dahilan. Okay, tama, kasama. Kaya sinasabi lang, iyon dahilan nila. Hindi ko sinasabing dahilan kayo. Sige. Iyon yung data ng gobyerno at ng international. Okay? Kasi kahit hindi tayo rebelde, naiintindihan natin. Tayo rebelde ngayon. Tama. Salita. Okay, may caller tayo. 92. Meron tayong caller, si Irene ng Tiga Manila. Hello? Yabis Irene? Hello? Yan, narinig po niya. Hello? Hello, Miss Irene? Yes? Taga-saan po sila? Taga-Alabang po ako. Opo. Gusto ko lang sana magtanong, paano makakatulong ang programa ninyo sa pagkakaroon ng bahay at kabuhayan? Sige po, at sasagutin po yan ni Mr. Triple mo para sa inyo. Yun nga po, ng mga nakarang aming edition, siguro sa pangatlo, tinalakay na po natin yan, ma'am, na paano magkaroon ay unang-una ay organisahin po natin yung ating sarili at mulatin po natin yung ating kamalayan doon sa mga nangyayari sa lipunan. Kaya ito sa maaralan ang aming pong tinatalakay ngayon tungkol sa kahirapan, sapagkat ito po yung mga formula upang makamit po natin, magkaroon tayo ng kakayahang magsalita, paniwalaan ng gobyerno at ibigay sa atin ng gobyerno ang libreng pabahay at makapagsarili tayo ng negosyo tulad ng naudlot na programa ni Magsaysay, yung Filipino First Policy, natatandaan ko yan sa istorya yan, na kung saan hindi na ituloy ito ni Macapagal, ni Garcia at ni Marcos. Yan po yung ating sinasabing dapat gawin. Kung magawa na po natin to at may handa natin sarili natin, organisa natin, at saka sama-sama po natin hilingin to, sapagkat ito humihiral na pong batas ngayon. Mayroon na po tayong 4 na batas na nilikha ng ating mga kongresman at senador. Idadagdag ko po, dahil yun talaga ang layunin ng ating programa, Irene, ang makatulong upang hingin at mabigyan ng libreng bahay at kabuhayan ng ating mga kababayan. At siguro, mahalaga lamang na maibigay yung contact number ni Irene. Kasi mag-ano po kami niyan, magdadaos kami ng mga pagpupulong sa mga lugar kung saan ay mayroon ng sapat na bilang ng mga taong magtutulong-tulong at gagawin natin ng lahat upang pakinggan tayo ng gobyerno na ibigay ang pangunahing pangangailangan niya. Republic Act 7279 ay libreng pabahay at libreng negosyo. Ang ibig pong sabihin nito ay ito yung manggagaling sa mga hidden wealth. Ito pong 6846, RA 7835 at itong RA 6657. Yun po yung mga laman na to dapat ipatupad ang batas. Okay? Nakuha ba yung number? Hello? Okay. Ito, Caller number line 2. Line 2. Sandali, Hello, sir.
Ano ang number mo? Ito po. Sige po ako bigay po. Pakibaba mo lang yung linya. Teka, paki-off mo lang. Line 2, line 2, line 2. Naghahalo. Paki-off mo lang yung isang line. Hello? Ano ba linya kanina? Line 2 tayo ngayon, line 2. May line. Yan. Yung isang line yung pick upin mo. Hello? Hello? Hello, good afternoon. Yeah, sino po sila? Kanina naputol po. Ikaw ba si Miss Irene? Hindi po, si ano yan? Ah, Cindy. Cindy Dueñas ng? San Andres. Hello? Hello? Taga saan po sila, ma'am? Taga San Andres po. Taga San Andres po. Ano po ang paglilingkod namin? Very curious lang po ako kasi nakikinig po ako ngayon. Opo. Yung broadcaster po, si Triple Man. Opo. Oo pa, bakit po Triple Man? Yung code. Maganda. Triple ma'am, paki... Okay, ma'am. Ma'am, ilang linggo na po kayo nakikinig, ma'am? Nung nakaraang week po kaso, parang patapos na kalahati na po. Ito, medyo curious. Sige, Yan, ma'am. Sige, Mr. Triple ma'am. Bagamat ito po hindi pa panahon. Ka. Hindi pa panahon, pero siguro na bibigyan natin ng konting impormasyon. Ang triple man po ay nanggaling po sa kalangitan yan. Ang ibig ko pong sabihin, ay yung po, lalo na sa mga reliyon natin, lalo na sa Katoliko, sinasasabi po lagi niyan triple man na yan. Yung sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo, yun po yung triple man. Yun yung religious meaning. Dito po sa sangkatauhan naman, ang triple man po ay tinatawag na almasan. Itong almasan po ay hindi to yung revolutionary do sa almasan, sa pote. Ito po yung almasan, yung ginamit ng triple man nung araw, nung nakikibaka pa siya. Kapag si triple man po ay dating member ng Kabataang Makabayan, dating aktivista po ng kabataan. Noong siya ay 14 anyos, 16 anyos, gumamit po siya ng Albar at saka Kasani o Commander Sani. Commander po ng mga kabataan, hindi ng NPA, noong asosasyon, noong mga reservists. Kaya nga po, yun po yung meaning na yun. Ikatlong meaning po nito ay yung nagnanais tayo, nagpupustura na maging ganap na makabayan, makatao at makadiyos. Hindi lang si Triple Man, kundi ang lahat ng ating kababayan at lahat ng dito ng member ng Bahay at Kabuhayan. Kung sakasakali pong hindi pa maibigay sa ngayon o bukas, marami pa pong Triple Man ang lalabas para ipagpatuloy ang laban na yan na makamit ang Bahay at Kabuhayan. Mabuhay! Mabuhay tayo lahat. Ito po member ng 3 Musketeers to, Parang gano'n na nga. Meron ng kapababati sa si Al Clemenya, isisingit ko lang, baka makalimutan, ay matarawan ngayon ni Abet Payade. Happy birthday, Abet Payade, pinababati ka ni Al Clemenya at yung kanyang asawa, si Kanini Clemenya. Okay naman, Cindy. Happy birthday sa inyo. Cindy, okay na po? Okay na po. Kaya medyo hindi ko rin masyado. Kanina may mga binanggit po si Mr. Triple Man, mga ugat ng kahirapan. Medyo mabilis nga pong naitakil sa programa niyo. Paano po related po sa Bahay at Kabuhayan? Yun. Sagutin po na Triple Man. Yung Bahay at Kabuhayan, ang bahay ay binibigyan natin ng kahulugan na yun yung Luz Biminda. Ito ay anyo ng isang pyramid. Ito ay 3 sulok po ng pyramid. May 3 sulok to. Ito yung Luzon, Visaya, Mindanao. Ang Luzon, Visaya, Mindanao po ay nakakaharap at tumaharap hanggang sa kasalukuyan ng kahirapan. Matinding kahirapan. Kaya nga po yun ay ating pinag-aaralan. Gumagawa tayo sa ere ng sama-aralan upang mapayabong natin at mahanapan ng solusyon. Kung wala mang solusyon, ang nakikita namin solusyon dito, dahil ito'y panahon pa nung magmula nung tayo naging gobyerno, ay hindi na nalutas to. Line 1. Meron naman tayong caller, tatapusin ko lang to para matapos yung line 2. Ito po yung problema po ng kahirapan na kung saan ito po yung bahay na malaki. Ito yung bahay ng sambayanang Pilipino na dapat nating linisin upang makibit natin ang isang malinis at marangal at disenteng pamamahay, disenteng bahay at disenteng negosyo o kabuhayan sa bawat Pilipino. Yun po ibig sabihin ng ma'am. Okay na po, Mas Cindy. Sige po,